very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole, tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga korap. Kailan ko po siya pinigilan na labanan niya po yung mga korap? Siya po ang biglang tumigil, di ba? Gusto ko magnegosyo. Why? Anong purpose mo na magnegosyo? Pero tama siya, original intent, di ba? So, sino nakakaalam ng purpose? Yung gumawa. Di ba? So, kung halimbawa gagawa ako ng cellphone, kung ako may-ari ng Samsung o ng Nokia or ng Apple, at tanungin mo sa akin, bakit iba yung Apple sa Nokia? Kasi I wanted more than a device that can text and can send na pwede kayo mag-usap by voice or to send messages. 'Di ba? I wanted basically a pocket computer. So ganun din po, 'di ba? Ang Panginoon ang nag-create sa atin. Siya po ang author, sabi po ni Dr. Miles Monroe, siya ang manufacturer. So siya ang nakakaalam ng purpose natin. So yung verse na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi, yung "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So hindi po nating alam, kahit anong tingin natin sa sarili natin, whether believe na believe tayo sa sarili natin or whether lahat na lang ng negative tungkol sa atin pinapakinggan natin, actually yung manufacturer may purpose para sa atin. Meron po siyang dahilan ba't tayo ginawa, meron po siyang papagawa sa atin. So patikim lang po yan. So share sa inyo po, ano yung madalian yung definition ng purpose. Pangalawa po, ano tingin yung purpose sa buhay nyo? And what would you like to share about purpose? Then talking about purpose, wag po kayong mapipikon, wag po kayong magsasawa, wag po kayong ma-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson, who knows, but meron siyang purpose. Having said that, medyo misfire, or medyo, kaya akala po nung iba nangangalaska ako, or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam nyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundary, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So from, for example, no, yung road dike sa Taguig, 1999 pa ata nung kausap ko pa si Secretary Vihilar. Pero actually plinano yan even before that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation, may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake na napuno ng informal settlers. Nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim. Ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis. Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam, at instead na pagbibintangan niya at palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya. In fact, over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar, at tinatanong
bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan? And I told them we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. So panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag trigger happy lalo sa social media at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole. Tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga korap. Kailan ko po siya pinigilan na labanan niya po yung mga korap? Siya po ang biglang tumigil sa mga investigasyon at kung kailan po ako ay talking about an independent Senate, talking about transforming the nation, talking about anong tama't mali, suddenly ako ang gusto niyang imbestigahan. Having said that, we are public officials, all of us deserve the benefit of the doubt, but all of us should be open to any investigation. So, I will continue to stand up for the Filipino people, but I will be fair. Diba? Hindi pwedeng totally anti-admin, totally pro-admin, it's a case per case eh. Pag-aaralan nyo lahat ng sitwasyon, then magbibigay kayo ng input. Nung araw, nung walang social media, talagang naghahanap ang traditional media ng opinion sa bawat nangyayari. But nowadays, everyone have their opinion eh. So, kung yun ay expertise ko o advocacy talaga, so especially po, dahil ang ating traditional media, trabaho po talaga nilang to get the best information and deliver, nagpapa-interview ako. But if it's an everyday na may mga ongoing na events, whether yan ay sa showbiz, yan po ay sa sports, yan po ay sa politika, hindi po talaga ako nagpapa-interview everyday kasi marami ng experts dyan. But I have to tell you po no, na since 1992 pa ako sa Taguig, life's work na po namin yan. We're not perfect. Like any other local government, like any other public official, may mga pagkukulang din kami, may mga kailangan punuan, may mga nasisita din kami madalas. So yun ang isa kong balita, yung lahat ng aming nasisi or na pagalitan or na pagsabihan or nakita namin may mali, yun ang nilalapitan para magtestigo laban sa amin. But that's normal in politics. What's important is the truth. So babalik ako sa topic po natin mga kababayan, mga kapatid, mga magulang. Purpose is very important. So what's the purpose of government? What's the purpose of impeachment? What's the purpose of investigations? What's the purpose of elections? If we're going to postpone the barangay o SK, what's the purpose? So what's the purpose of our daily life? Tama ba trabaho natin? Anong purpose po ng pag-aasawa dun sa mga single? Diba? So wag tayong mag-asawa for the purpose lang na mag-asawa. Kailangan alam natin yung purpose, diba? Mel Belia, stay strong. Thank you very much po. Only to God's grace. Alvin Santiago, thank you po.